Muli na naman tayong magsasama-sama sa isa na namang aralin ng Mini Bible College kung saan patuloy nating sinisiyasat ang bagong tipan sa programa bilang MTS 15. Ang pag-aaral natin ngayon ay tungkol sa mga turo ni Jesus kung saan nagdulot ito ng malaking usapin sa ating panahon. At nalalaman natin na walang ibang katuruan ang nagdulot ng pagbabago sa ating mundo na higit sa kanyang salita. Sa patuloy nating pag-aaral sa salita ng Diyos, ay patuloy din tayong matututo mula sa buhay ni Jesus. Sa pag-aaral natin ngayon, makikita natin kung paano hinarap ni Jesus ang mga relihiyosong mga pinuno na mas ginagawa ang tradisyonal na paraan kesa sa salita ng Diyos. Muli na naman nating pakikinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na iatid sa atin ni Pastor John Halley. Mga giliw naming tagapakinig, maligaya kaming umaanyaya sa inyo na samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa atin pong pagsisimula, basahin po natin ang salita ng Diyos na mula po sa Mateo, Kabanata 14, talatang 23 hanggang sa 33. Ganito po ang sinasabi. Nang makaalis na ang napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nag-iisa siya roon, samantala ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa na sinasalpok ng mga alon, sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Sinabi nila, "Multo!" at sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus na sinabi sa kanila, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makaparian ako sa inyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, "Panginoon, sagipin mo ako." Kagad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin, kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Mga mahal naming tagapakinig, narito na naman po tayo muli sa isang aralin dito po sa Mini Bible College. Sa atin pong pagsisiyasat sa Biblia, tayo po ay dinala nito sa magandang balita ni Mateo na matatagpuan po sa Bagong Tipan. Ang kwento na kababasa ko pa lamang ay matatagpuan po sa 14 na kabanata ng magandang balita ni Mateo. Ito po ay magkasing katulad sa isang kwento kung saan naglalakbay ang mga apostol at nakaranas ng malakas na bagyo sa dagat po ng Galilea. Sa pagkakataong ito, si Jesus po ay hindi nila kasama nang dumating ang bagyo, sapagkat siya ay pumunta sa kanila mula sa gitna ng bagyo na naglalakad sa ibabaw po ng tubig. Nang makita ng mga mangingisdang ito si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, sila ay napasigaw, tulad po ng sigaw ng babae. Hindi ko lang alam kung nakarinig na kayo ng isang lalaki na sumigaw tulad ng isang babae. Ito po ay nakakabawas ng pagkalalaki. Nabasa po natin na sila ay lubhang natakot. Buong buhay na silang nagtatrabaho sa karagatan, ngunit wala pa silang nakikitang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Mga kaibigan, mababasa din po natin dito ang isang pangyayari sa pagitan po ni Jesus at Pedro. Si Pedro po ang isa sa mga paborito kong tauhan dito po sa Biblia. Sinabi niya sa Panginoong Jesucristo, "Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makaparian ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sumagot po ang Panginoon, "Halika." Nang marinig ito ni Pedro ay agad siyang bumaba mula po sa bangka at naglakad papunta kay Jesus. Maayos pa naman sa simula ang paglalakad ni Pedro sa ibabaw po ng tubig hanggang sa inalis niya ang kanyang paningin kay Jesus. At nakita po niya ang malakas na hangin at mga alon at napansin niya kung ano ang kanyang ginagawa. At dahil sa pagkabigla, siya po ay nagsimulang lumubog. Bago po tayo magpatuloy, isang kwento po ang narinig ko tungkol po sa isang taong marami ang kaalaman sa nuclear na pagsasagawa ng pagsusuri sa himpapawid kasama po ang piloto.
Ang magandang eroplano na kanilang sinakyan ay tumigil po sa kalawakan. Tumigil ito at nanatili doon na nakalutang sa kalawakan. At sinabi po ng sayantipiko, lahat ng ito ay labag sa tuntunin ng kalawakan at ang eroplano ay babagsak mula sa impapawid at mawawasak. Dahil po sa takot, sinabi ng piloto sa kanya, kailangan mong buksan ang malaki mong bibig. Ito po ay halos katulad ng nasa isip ni Pedro nang siya po ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya sa kanyang sarili, ito ay labag sa tuntunin ng agham. Ano ang ginagawa ko sa ibabaw ng tubig? Marami na po sa atin ang pamilyar sa kwentong ito tungkol kay Pedro. Naalala natin siya sa kanyang mga kabiguan at naalala din natin siya sa kanyang katagumpayan. May malakas ka bang pananampalataya na lumakad sa ibabaw ng tubig sa gitna ng bagyo? Makikita po natin dito na si Pedro ay naglakad sa ibabaw ng tubig kahit nasa gitna ng bagyo. Siya lamang ang tanging nasa bangka na may pananampalataya na gawin ito. At gayon pa man, alam pa rin natin ang katotohanan na maaari siyang lumubog. Mga kaibigan, dapat alalahanin po natin si Pedro dahil sa pananampalataya na kanyang pinakita. Nang tinanggal niya ang kanyang paningin kay Jesus at nag-umpisang lumubog, nabasa po natin na pinanalangin niya ang isa sa pinakamaikling panalangin sa Biblia, Panginoon, sagipin mo ako. Kung ang panalangin bang ito ay humaba pa, maaaring ang susunod na mga salita ay tunog po ng salita na nasa ilalim ng tubig. Blub, 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 maaaring ganoon po. Kaunti lang ang oras na nasa kanya upang sabihin, Panginoon, sagipin mo ako. At nabasa din po natin na siya ay sinagip ng Panginoon. Ito po ay isang magandang panalangin. Tulad po ng panalangin ng isang publikano. Sinabi, O Diyos, kaawaan mo ako na isang makasalanan. At sa panalangin po ni Pedro na Panginoon, sagipin mo ako, ito po ay panalangin na dapat nating sambitin palagi po sa ating buhay. Mga kaibigan naming tagapakinig, dumating na ba sa buhay ninyo ang panahon na pinanalangin ninyong Panginoon, sagipin mo ako? Lahat po tayo ay lumapit sa Diyos sa ganitong paraan nang tayo po ay sumampalataya. Ngunit marami po tayong nararanasan sa ating pananampalataya, lalo na sa tuwing dumarating ang mga bagyo sa ating buhay, na kailangan nating ipanalangin sa Panginoon, Panginoon, sagipin mo ako. Ang tanong, dumating na ba sa buhay ninyo ang ganitong bagyo na walang sino man ang makakatulong sa inyo kundi ang Panginoon lamang? Naniniwala po ako na ang bagyo ay pinapahintulot ng Panginoon sa ating buhay. Hinahayaan ng Panginoon na dumating sa buhay mo at buhay ko ang mga ganitong pangyayari kung saan nagsisimula na tayong lumubog. At agad niyang sasabihin, pumarito ka sa akin at lumakad ka sa tubig kasama ko. Ang mga negosyante ay maraming bagyong nararanasan. Sa isang okasyon, tinanong ko ang isang negosyante kung kumusta na ang kanyang ginagawa at ang kanyang kasagutan po ay ganito. May nakikita akong liwanag sa dulo ng lagusan. Ngunit hindi ako nakakasiguro kung ito ba ay dulo ng lagusan o isang papalapit na tren. Ganito po mga kaibigan ang nararanasan ng maraming tao sa pamilihan sa panahon po natin ngayon. At mahirap maging kabilang sa isang negosyo. Minsan ang bagyo ay mas lumalala sa mga negosyante at nagdudulot po ng kanilang paglubog. Ngunit sinabi po ng Diyos, lumakad ka sa ibabaw ng tubig kasama ko at makikita kita sa gitna ng bagyo. Mga giliw kong taga-subaybay. Masdan po natin ang nabatid ni Pedro dito. Hindi lumakad si Pedro sa tubig na iyon hanggang nasiguro niya na ang Panginoon ang nakikipag-usap sa kanya at nakakasiguro siyang yayain na lumakad sa ibabaw ng tubig. Sa aklat po ng Exodus, nang ang mga anak ng Israel ay lumakad sa pulang dagat. Ito po ay nahati para po sa kanila. At tuyong lupa ang kanilang nilakaran. Nang sinubukan din ng mga taga-Ehipto na dumaan doon, sila po ay nalunod dahil ang mga anak lamang ng Israel ang inanyayahang lumakad sa dagat na iyon. Hindi po inanyayahan ng Diyos ang mga taga-Ehipto na lumakad sa pulang dagat. Kadalasan mga kaibigan, sa gitna po ng matinding bagyo, nais ng Diyos na lumakad ka sa tubig. May pagkakataon din na hindi nais ng Diyos na lumakad tayo sa tubig. Sa kwento pong ito, si Pedro ang naging kahangahangang halimbawa para po sa atin. Sa unang aklat po ng mga taga-Korinto, Kabanata 10, talata 11, binigyan po tayo ng talata na nagpapakita sa atin kung paano ipamuhay ang ilang pangyayari sa kasaysayan po sa Biblia. Sinasabi sa atin na ang mga bagay na ito
ay nangyari sa kanila upang maging halimbawa at babala. Sa kwentong ito nang si Pedro ay lumakad sa tubig, si Pedro po ay naging babala sa iyo at sa akin nang inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Nang nagsimulang lumubog si Pedro, siya po ay sinagip ng Panginoon. Ano po ang talagang sinabi ni Jesus kay Pedro? Ganito po yun, bakit ka nagdalawang isip? Bilang mga mananampalataya mga kaibigan, hindi dapat tayo magdalawang isip sa kalagitnaan po ng bagyo sa pagpapakitang liwanag ng Panginoon sa atin. Habang binabasa po natin ang 15 kabanata dito po sa Mateo, matutuklasan po natin ang isa sa mga dakilang turo ni Jesus. Ang turong ito ay nagmula po sa paraan ng pakikipag-usap. Maaari mo din itong tawaging magkasalungat na pakikipag-usap sa pagitan po ng mga reliyosong grupo sa panahon po natin ngayon. Maalala po ninyo nung una kong pinakilala sa inyo ang mga aklat ng magandang balita. Binanggit ko na ang isa sa mga bagay na titingnan po natin dito ay ang ministeryo ni Jesus ng paghahayag. Ang ginampanan niyang ministeryo ay ang pagpapagaling at pagbibigay ng buhay. At titingnan din po natin ang ministeryo niya ng pagtubos. Mula po sa kanyang kamatayan sa krus at lahat ng nais ipahiwatid sa atin ng kaniyang kamatayan doon po sa krus ng Kalbaryo. At titingnan din po natin ang kaniyang ministeryo ng paghahayag kung saan ito po ay ang kaniyang pagtuturo. Sa atin pong pagpapatuloy, makikita po natin na ang pagtuturo ni Jesus ay may iba't ibang pamamaraan. Napag-aralan na din po natin na si Jesus ay nagtuturo sa pamamagitan po ng mga talinghaga at siya po ay nagbahagi ng kamanghamanghang pagtuturo. Mababasa din po natin na si Jesus ay nagtuturo sa bawat taong nagtatanong sa kanya. Habang nagtuturo si Jesus, iniuugnay niya ang kanyang pagtuturo sa buhay po ng tao. Siya din ay nagtuturo sa pamamagitan po ng pakikipag-usap niya sa kanyang mga kaibigan, lalo na sa mga apostol. Nagtuturo din siya habang nakikipag-usap na salungat sa mga relihiyosong grupo. Lagi po nating alalahanin ang kanyang turo, ito man ay pakikipag-usap sa kaibigan o kaaway. Siya po ay patuloy na nagtuturo. Mababasa po natin ang isang pakikipag-usap ni Jesus na galit ay matatagpuan dito po sa Mateo, kabanatang 15 at maging dito po sa Marcos, kabanata 7. Bibigyan ko kayo ng buod sa pakikipag-usap na ito. Si Jesus ay umupo upang kumain. At makikita po natin na ang mga guro at mga pariseyo ay may mga tradisyon. Ayon po sa kanilang tradisyon, kung ikaw ay uupo na kakain, kailangang hugasan ang mga kamay gaya po ng paghugas ng mga doktor bago nila uumpisahan ang isang operasyon. Ngunit ito po ay hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ay sa kanilang tradisyon lamang. Ganun pa man, si Jesus ay umupo at kumain. Hindi niya ginawa ang kanilang tradisyon at pinag-usapan siya ng mga reliyosong grupo. Siya po ay kanilang tinanong, kakain ka ba na hindi naghuhugas ng kamay? Yun po ay mababasa natin sa Mateo, kabanatang 15, talata 2. Siya po ay pinagsalitaan nila dahil hindi niya ginawa ang gayong tradisyon. Dahil dito ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito upang ibahagi ang isang dakilang katuruan. Sinabi po ni Jesus, mga hipokrito, ang mas inaalala ninyo ay ang panlabas ng tao. Hindi ba ninyo alam na hindi ang panlabas ng tao ang mahalagang parte ng isang tao? Mga giliw kong tagapakinig, nais pong ipahiwatid ni Jesus dito na noong tayo po ay nilalang ng Diyos, ay kumuha siya ng kaunting tumpok ng lupa at ibinigay sa lupang ito ang hininga ng buhay at naging buhay na kaluluwa ang tao. At sa panahon pong iyon, ang tao ay nilalang sa dalawang bahagi, ang panlabas at ang panloob na bahagi. Ayon po sa banal na kasulatan, ang panlabas na bahagi ay tinatawag na munting paso ng luwad. Panlupang sisidlan, isang tolda o isang lalagyan. Hindi binigyan ng malaking kahalagahan ang panlabas na bahagi po ng ating pagkatao. At ang patuloy na pinapahiwatig po sa atin ng banal na kasulatan ay ang bagay na nagiging larawan o katulad tayo ng Diyos. Ito po ay nauukol sa panloob na bahagi. Ang buhay na pangkaluluwa. Na hininga ng buhay ng ibinigay ng Diyos sa munting tumpok ng lupa. Iyan po ang bahagi na larawan at katulad po ng Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang pinakamahalaga ayon po sa banal na kasulatan ay ang espiritual na bahagi ng tao, ang panloob na tao.
Makikita po natin na hinarap ni Jesus ang mga reliyosong mga pinuno na ito sa marami pong pagtatagpo. Sa unang pagsasama-sama po ng mga mananampalataya nang dumako si Jesus tungkol po sa disiplinang pang-espiritual, sinabi niya sa atin na dapat nating siguraduhin na ang mga disiplina o kaya ay katuwiran ay nasa tuwid at hindi nasa tradisyon ng mga matatanda. Ang mga reliyosong grupo ay may katuwiran na nauukol sa kanilang tradisyon. Ginagawa nila ang dapat nilang gawin, nakikita ng mga tao. Hindi nila ginagawa ito para sa Diyos o upang makita ng Diyos. Sa madali pong salita, ginagawa lang nila ito na parang isang palabas. Kaya may taglay silang katuwiran na ukol sa kanilang tradisyon at hindi po sa disiplina ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, ang inyong katuwiran ay dapat humigit sa katuwiran ng mga grupong ito at mga Pariseo. Ang inyong katuwiran ay hindi dapat nakatuon sa kanilang tradisyon, kundi sa tamang disiplina lamang. Sa ating pong pagpapatuloy, nang nakaharap ni Jesus ang mga pinunong ito sa lamesa, sinabi niya ang ganito pong kataga. Ang inyong katuwiran ay sa panlabas lamang, ngunit ang pinakamahalagang katuwiran ay ang panloob na bahagi ng tao. Kung inyo pong ikukumpara ang katuwiran na tinuro ni Jesus dito at ang katuwiran ng mga reliyosong grupo, mga eskreba, mga Pariseo, makikita mo na ang mga grupong ito ay may katuwiran na alinsunod po sa batas, ngunit ang katuwiran po ni Jesus ay alinsunod po sa espiritual na bagay. Palaging sinusubukan ni Jesus na ilapit ang kanyang katuwiran sa espiritu ng kautusan, hindi lamang sa salita ng kautusan. Ang katuwiran ng reliyosong grupong ito ay isang tradisyonal, at ang itinuturong katuwiran ni Jesus ay espiritual. Ang katuwirang tinuturo ni Jesus ay ayon sa salita ng Diyos, na pinapakita po sa atin ng Diyos kung ano ang tama. Maaari mong pagsamasamahin ang mga ito sa ganito pong paraan. Ang kaibahan sa pagitan po ng katuwirang tinuturo ni Jesus at ang katuwiran ng mga reliyosong pinuno ay nagpapakita na ang kanilang katuwiran ay hipokrito at ang katuwiran ni Jesus ay totoo. Sa pangyayari pong ito, nang pinagsabihan ni Jesus dahil po hindi siya naghugas ng kamay, hinarap niya ang mga pinunong ito dahil panlabas ng tao ang kanilang inaalala, na dapat ay ang alalahanin ay ang panloob na bahagi po ng pagkatao. Nagpatuloy si Jesus na pinagsabihan ang mga leader na ito. Tila ba tinutulak niya ang mga ito sa sulok ng sinabi ni Jesus ang ganito pong kataga. Iniisip ninyong lahat na ang mga tradisyong ito ay mahalaga at ang mga tradisyon na ito ay hindi espiritual. Ito po ay para lamang sa kaugalian. Ito ay nagdudulot lamang sa inyo upang igapos ang inyong mga sarili at iba pang tao. Ang mga ito ay wala sa salita ng Diyos. Mga kaibigan naming tagapakinig, matutuklasan po natin na ito ay patuloy pa rin nangyayari. Marami pa rin po ang nagtatawag sa kanilang sarili na mananampalataya, ngunit may ibang aklat na dinadagdag sa banal na kasulatan. At madalas po nating nakikita sa ganito pong kalagayan na ang mga idinagdag sa banal na kasulatan na biblikal na aklat ay binigyan ng pahintulot na higit sa banal na kasulatan, na dapat ay ang banal na kasulatan ang may mas mataas na karapatan. Ito po ang pangyayari nang si Jesus ay naghapunan kasama ang mga pinuno ng reliyosong grupo. Sinabi po ni Jesus sa kanila, kung may hindi pagkakasundo sa pagitan ng banal na kasulatan at sa inyong tradisyon, ang tradisyon ninyo ang mas binibigyan ninyo ng karapatan. At kanyang binigay ang halimbawa pong ito. Ayon sa utos ni Moses, sinabi niyang, igalang mo ang iyong ama at iyong ina. Nalalaman ba ninyo ang ibig nitong sabihin? Katulad po ng ibang mga bagay, ibig sabihin nito ay dapat alagaan natin ang ating mga magulang. Ayon kay Apostol Pablo, kung sino man ang tumangging magbigay para sa mga balo sa kanyang pamilya, ibig nitong sabihin ay sa sarili niyang ina at sa ina ng kanyang asawa, ay tinatanggihan niya ang pananampalataya. Siya ay masigit sa taong walang paniniwala. Dapat alagaan po natin ang ating mga magulang. Ito po ay isang paraan upang igalang natin ang ating mga magulang. Ngunit ang mga pinunong ito sa kanilang tradisyon, nakasulat doon na kung ako ay tutungo sa tinatawag dating ministeryo ngayon o buong panahon sa gawain ng mananampalataya, ay hindi ako nagkautang ng anuman sa aking magulang. May tradisyon din sila na nagsasabing, ang pananagutan ko sa aking magulang ay nawala na dahil ako ngayon ay isa ng Pariseo o eskriba o guro.
Ngunit sinabi po ni Jesus, kung ito ay gagawin ninyo, pinawalambisan ninyo ang salita ng Diyos, at mas binibigyan ninyo ng karapatan ang inyong tradisyon higit sa banal na kasulatan. Ito ay malinaw na pagkakamali. Makikita po natin na ang usapin dito ay hindi ang kanilang pagkakaintindi sa banal na kasulatan. Iba din po ang pinakita nila dito. Tulad po ng nabasa natin sa pangangaral doon po sa Bundok Olibo, ngunit ang usapin dito ay ang karapatan ng salita ng Diyos. Ano ang karapatan na meron ang salita ng Diyos at anong karapatan meron ang tradisyon? Malinaw po na ang usapin dito ay ano ang ganap na karapatan para sa pananampalataya at sa pamumuhay. Ang tamang sagot ay dapat ang ganap na karapatan para sa pananampalataya at pamumuhay ay ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Mga kaibigan naming tagapakinig, tatanungin ko po kayo. Ang salita ba ng Diyos ang may ganap na karapatan sa paraang ipinapamuhay mo ang iyong buhay? O inilalagay mo ba ang tradisyon ng tao higit sa karapatan na sinasabi ng salita ng Diyos? Mahalaga po para sa atin na malaman ang tamang kasagutan sa tanong na ito. Marami pa rin sa atin ang hindi taglay ang tamang kasagutan at patuloy nilang ginagawa ang parehong pagkakamali, na mas ginagawa ng tradisyonal na bagay kaysa sa katotohanan na inihahayag ng salita ng Diyos. Ngayon ay tingnan naman po natin ang kaibahan sa pagitan po ni Jesus at ng mga reliyosong grupo at isiping mabuti, hindi po ako isang tradisyonalista. Wala akong aklat na idinagdag sa Biblia. Ang mga bagay na aking ginagawa at mga kaugalian ko ay ukol po sa banal na kasulatan. Hindi po sa tradisyon na kaisipan. Bigyan po natin ng kaunting pagsusuri ang ating sarili. Marahil hindi man ito gaano katotoo tulad po ng iniisip natin, itanong mo sa iyong sarili, ano ang mga dapat at hindi dapat kung gawin. Tapos sasabihin mo sa iyong sarili, ang mga dapat at hindi dapat kumang ginagawa ay naayon sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, nasa inyo po ang kasagutan. Sa ating pagpapatuloy, nais kong ibahagi ang munting simbahan na kinalakan ko. Ito po ay may maliit na asul na aklat. Sa tuwing sasabihin mong naging membro ka na o disipulo ni Jesus, ay binibigyan kanila ng maliit na asul na aklat na ito. Ang aklat na ito ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Ngayong naging tagasunod ka na ni Kristo, mayroon silang buong listahan ng dapat at hindi dapat gawin. Habang ako po ay lumalaki at sumasampalataya at nagtungo sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ako po ay nagulat sa natuklasan ko na ang lahat ng nakasulat sa asul na aklat na iyon ay wala sa banal na kasulatan. Hindi binanggit ng banal na kasulatan na mali ang mga bagay na iyon, ngunit nakasaad mismo sa asul na aklat na iyon. Ito po ay mga bagay na mali. Mga kaibigan, subukan ninyong itanong ito sa inyong sarili. Gaano mo kadalas gawin ang dapat at hindi dapat? Ilang mga desisyon ang ginagawa mo upang gawin ang dapat, lalo na kung ito ay ipapamuhay mo sa iyong pananampalataya, na naayon sa salita ng Diyos. At gaano kadami ang ginagawa mo na naayon sa tradisyon. Nagtataka ako sa mga taong naniniwala na hindi ka magkakaroon ng simbahan, maliban na lamang kung ikaw ay bibili ng lote. At magtatayo ng gusali, maglagay ng mga kampanaryo at magkita-kita tuwing linggo. Walang kabanata o talata sa banal na kasulatan na nagsasabing hindi kayo magkakaroon ng panahon ng pagkikita sa anumang oras. Maaring gawin mo ang mga bagay na nais mo, hindi dahil nakasaad ito sa isang kabanata o talata, ngunit ginagawa natin ito dahil sa nakasanayan na natin. At ito ay nagiging isang tradisyon. Sa pakikipagharap ni Jesus sa mga pinunong ito, sinabi po ni Jesus na ito ay mga tradisyon ng mga ninuno. Lahat tayo ay may tinatawag na tradisyon ng mga ninuno. Ngunit dapat nating disiplinahin ang ating sarili upang tingnan ang kaibahan ng biblikal at tradisyonal. Tingnan po natin ang simbahan sa China. Hindi pinahintulutan ng bansang China ang mga misyonaryo sa loob ng halos 5 dekada. Ngunit hindi po nagtagal ay nabuksan ang pinto nito at natuklasan natin na may humigit 75 milyong mananampalataya ang nasa tagong bahagi po ng China. Wala silang mga gusali na may puting kampanaryo. Wala sa kanila ang ilang mga bagay na meron po tayo ngayon, ngunit matatag ang simbahan na nasa China. At ito po ay nagpapaalala sa atin sa katotohanan ito. May mga bagay sa simbahan na ayon po sa salita ng Diyos at may mga bagay naman sa simbahan na ayon sa tradisyonal.
Matutunan din po natin ang isa pang turo ni Jesus nang siya po ay yumarap sa mga reliyosong pinuno na tungkol sa mababasa po natin sa Marcos, kabanatang 7. Ito po ay turo ni Jesus tungkol po sa kahalagahan ng pagmamana at ng kapaligiran. Nang pinapahiwatig po niya ang mga bagay na ito sa mga pinuno, na ang pinakamahalagang bagay ay ang sa panloob o sa kaloob-looban ng tao at hindi sa panlabas lamang, ganito po ang sinabi ni Jesus. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa isang tao. Yun po ay matatagpuan natin sa Mateo, kabanata 15, talatang 11. Ngayon makikita po natin na ito ay dakilang katuruan ni Jesus. Isa po sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko ang mga turo ni Jesus ay dahil nauugnay ito sa buhay at ang mga ito ay kamangha-mangha. Mga kaibigan, maraming tao po ang naniniwala na ang problema ng lipunan ay dahil po sa kakulangan sa edukasyon at tungkol po sa paglago. Sinasabi nila na linisin ang puok ng mga dukha at baguhin ang kapaligiran at masasagutan na ang problema ng tao. Ngunit sinabi po ni Jesus, hindi sa ganitong paraan. Ang usapin ay hindi ang panlabas na impluwensya na makikita ng tao. At nagiging usapin ito kung paano tutugunan ng tao ang nasa kanyang kapaligiran. Maaring sabihin natin na ang pagiging dukha ay nakapagdudulot upang magkaroon ng mga rebelde tulad po ni Al Capone. Maari din na makapagdudulot ang pagiging dukha tulad po ni Abraham Lincoln. Ang pagiging dukha ay nakapagdudulot ng isang taong may katangian na tulad po ni Abraham Lincoln o kaya ng isang rebelde. Ang kaibahan nito ay kung paano nila tutugunan ang kahirapan. Pagkat ang kahirapan ay hindi ang usapin dito, kundi ay kung paano nila mababago ang kanilang pamumuhay. Ganito din po ang tinuro ni Jesus sa katapusan po ng kanyang pangaral doon po sa bundok ng Olibo nang sinabi niya sa atin ang tungkol po sa bagyong humampas sa 2 tahanan. Ang isang tahanan ay may pundasyon, ang isa naman ay wala. Pinapakita po dito na ang bahay na may pundasyon ay ang mga taong pinapakinggan ang mga turo at sinusunod ito. Ang pagsunod sa katuruan ni Jesus ay ang pundasyon upang ang tahanang ito ay maging matatag sa kabila po ng malakas na bagyo. Ang pundasyon ng unang bahay ay naglalarawan po sa paraan ng tao kung paano siya kikilos sa bagyo ng kanyang kapaligiran. Gayunpaman, kung ang pundasyon ng taong ito ay na kay Jesus, ay maaari niyang harapin ang bawat problema sa kanyang kapaligiran. Alam po natin na hindi ang kapaligiran ang problema. Ang problema ay kung ano ang gagawin natin sa panahon ng problema. Bakit nga ba ang isang tao ay ginagawa ang tamang paraan at ginagawa naman ng isa ang hindi dapat sa kanyang problema? Kaya dahil dito lumalabas ang kaibahan. Iyan po ang tunay na usapin dito. Binigyan tayo ni Jesus ng maganda at dakilang mga katuruan nang sinabi niya sa mga reliyosong pinuno kung bakit hindi niya ginawa ang seremonya ng paghuhugas bago siya kumain. Maraming taon na po ang lumipas. Isang maliit na debate ang naganap doon po sa Hyde Park sa bansang London. Tinuro po ng isang komunista ang isang tao na nasa paligid habang nakikipagdebate siya sa isang mananampalataya. At sinigaw niya, susuotan ng komunisto ng bagong damit ang taong iyan. Tinuro ng mananampalataya ang parehong tao at sinabing, ang pagiging mananampalataya ang magbibigay ng bagong buhay sa taong iyan. Makikita po natin dito ang malaking kaibahan. Ito po ang katotohanan na pinapangaral ni Jesus sa 7 kabanata dito po sa aklat ng Marcos. Tinuturo ni Jesus na ang solusyon ng pagparito niya ay upang ipakita ng tao ang pagtugon niya sa kapaligiran at hindi ang kapaligiran ang tutugon sa kanya. Sa atin pong pagpapatuloy, matutuklasan pa natin ang ilang dakilang katuruan ni Jesus habang tinitingnan po natin ang ibang aklat ng nitong magandang balita o ebanghelyo. Ang isang ito ay mula po sa pakikipag-usap sa pagitan ni Jesus at Pedro at iba pang mga apostol. Makikita po natin na palaging tinuturuan ni Jesus ang mga apostol. Isang araw kinausap ni Jesus ang mga apostol at kanyang tinanong, sino ang makapagsasabi kung sino ako? Sagot po nila, sinabi ng ilan na ikaw ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Iniisip naman ng ilan na ikaw ay isang propeta.
At tinanong pa rin ni Jesus sa kanila, sino ang makapagsasabi sa inyo kung sino ako? Sagot naman ni Pedro, ikaw ang Mesyas. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Lumapit si Jesus kay Pedro at sinabi sa kanya, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Patuloy pang sinabi ni Jesus kay Pedro, at sinasabi ko rin sa iyo, ikaw Pedro sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. Yan po ay naitala sa Mateo kabanatang 16, talatang 13 hanggang sa 18. Mga kaibigan, ito po ay napakahalagang mensahe. Una po sa lahat dahil ito ay pagpapahayag kung sino si Jesus. Ang tanong po na sino ang taong ito ay itinuon para po sa atin mula po sa aklat ng magandang balita. Halimbawa ng pinatigil ni Jesus ang malakas na bagyo. Ang katanungan na binanggit ay sino ang taong ito? Maaari bang lunurin ng bagyo ang tao? Hindi kapag sinabi niya kung sino siya. Sa pagkakataong ito, ang mga apostol ang kanyang tinatanong, sino sa inyo ang makapagsasabi kung sino ako? Kaibigan, sino sa buhay mo si Jesus? Ito po ay napakahalagang katanungan para po sa atin. Mababasa po natin dito na tapat ang sinagot ni Pedro. Sinabi niya, ikaw ang Mesyas, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Upang gamitin ito sa ibang pananalita at ibuod ang ilang sinabi ni Jesus, marahil ang sinabi ni Jesus ay tulad nito, hindi ka ganoon katalino, Pedro. Ngunit itatayo ko ang iglesia dahil sa isang ordinaryong taong katulad mo na may hindi pangkaraniwan na pagtatapat ng pananampalataya tulad ng iyong ginawa. Minsan, matapos kong ibahagi ang pagtuturo ko ng banal na kasulatan sa isang negosyante, isang tao na bago lamang sa pananampalataya ay lumapit po sa akin na may maliwalas na mukha at sinabing, marahil ito ay gawa ng banal na espiritu, Pastor, dahil hindi ka naman gaano katalino. Iniisip ko na mayroon siyang malakas na pakiramdam bilang isang bagong mananampalataya. Sa akin pong opinyon, ito ang sinabi ni Jesus kay Pedro. Pedro, kahit hindi ka man ganun katalino, ay itatayo ko ang aking iglesia dahil sa taong katulad mo na naghahayag ng matinding pananampalataya. Gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao dahil ang espiritu ko ay nananahan sa kanila at ito ang magiging diwa ng aking iglesia at hindi ito madadaig ng tarangkahan ng Hades. Mga kaibigan, isa po sa mga dahilan kung bakit ang mensaheng ito ay mahalaga ay dahil ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Jesus ang simbahan. Sa puntong ito, si Jesus ay naging hari na nagtayo ng kaharian. Siya po ay patuloy na nag-aanyaya ng mga tao para po sa kaharian ng langit. Patuloy niyang hinahamon ang mga tao na gawin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng kalooban niya dun sa langit. Ngayon sa unang pagkakataon, binanggit niya ang simbahan at ito po ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang mensaheng ito. Matapos niyang ibahagi ang katotohanan ito sa kanila tungkol po sa kanyang simbahan, sinabi ni Jesus, sa kaugnayan ng aking misyon, ako ay pupunta sa Jerusalem. Ako ay kanilang huhulihin at kanilang ipapako sa krus. Maaring sabihin po ni Pedro sa ibang pananalita ang kanyang tugon, nababaliw ka na ba, Panginoon? Sinimulang pagsabihin ni Pedro si Jesus nang sabihin sa kanya na siya ay pupunta sa Jerusalem at ipapako sa krus. Tingnan po natin dito ang nakakamanghang pangyayari. Sinabi ni Jesus sa taong ito kay Pedro na kilalang ay pinuri siya dahil sa kanyang espiritual na nararamdaman. Sinabi niya, pumunta ka sa likuran, Satanas. Makikita po natin dito na hindi siya tinawag na Pedro o Simon. Masdan po nating mabuti, sa tuwing nagsasalita ng tuwid si Pedro, siya po ay tinatawag ni Jesus na Pedro. Ngunit sa tuwing nakakagawa siya ng mali ay tinatawag siyang Simon. Minsan Simon ang tawag sa kanya at minsan naman ay Pedro. Ngunit dito, tinawag siya ni Jesus na Satanas. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay hadlang sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Sa mabilis po na pangyayari, sinabi po ni Jesus sa taong ito kay Pedro, hindi ka man ganun katalino, Pedro, ngunit itatayo ang aking iglesia sa katotohanan ang isang taong tulad mo ay nagbigkas ng di pangkaraniwan. Ang banal na espiritu ay gagawa ng di pangkaraniwang bagay
sa pamamagitan ng karaniwang taong katulad mo, Pedro. Nasa iyo ang kakayahan upang maging sisidlan, isang sasakyan kung saan gagawin ng banal na Espiritu ang kanyang tungkulin dito sa sanlibutan. Ilang segundo lang ang lumipas, ilang hininga ang dumaan. Sinabi ni Jesus, pumunta ka sa likuran ko, Satanas. Hinahadlangan mo ang kalooban ng Diyos. Mga kaibigan naming tagapakinig, ano ang pangpersonal na debosyon na maaari po nating ipamuhay sa pakikipag-usap na ito sa pagitan ni Jesus at ni Pedro? Narito po ang nais nating ipahiwatid. Ang katotohanan nito ay nasa atin ang parehong kakayahan bilang templo ni Jesucristo ngayon. Nasa atin ang kakayahan upang maging pangkaraniwang tao kung saan gagamitin ng banal na Espiritu upang ipahayag ang hindi pangkaraniwang mga bagay. At maaari tayo maging daluyan kung saan ang kalooban ng Diyos ay maihayag sa sanlibutan tulad ng kalooban ng Diyos doon po sa kalangitan. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa atin, nagtatrabaho sa pamamagitan natin at hindi ito kayang daigin ng tarangkahan ng Hades. Sa templo po ng Panginoong Jesucristo. Ngunit narito ang isang matinding babala. Nasa atin din ang isa pang kakayahan. Naniniwala ba kayong maaari kayong gamitin ni Satanas? Naniniwala ba kayong maaari akong gamitin ng dyablo? Ayon po sa banal na kasulatan, si Satanas ang tumutugis sa mga mananampalataya. Nasubukan mo na bang akusahan ang isang kapatid sa pananampalataya? Sinasabi po ng banal na kasulatan na darating ang araw na aalisin ng Diyos si Satanas. Sinabi sa atin ng Aklat ng Pahayag, Kabanata 12, na ang tumutugis sa mga kapatid ay ibabagsak. At sa pamamagitan nito, ang kaharian ay maihahayag na may taglay na kapangyarihan. Dahil si Satanas na tumutugis sa mga mananampalataya ay tinanggal na sa mundo. Nang tinutugis ni Satanas ang mga mananampalataya, sino ang kanyang ginagamit upang gawin ito? Ang ginagamit niya ay kapwa mananampalataya upang tugisin ang mga mananampalataya. Sa tuwing inaakusahan mo ang iyong kapatid, pumapasok ba sa isip mo na ginagamit ka lamang ni Satanas? Lahat po tayo ay may kakayahan upang dalhin ang salita ng Diyos o maging kasangkapan ng dyablo. Mga mahal naming tagapakinig, kung may dalawang tao sa isang upuan, saan ka sa kanila? Ikaw ba ang kasangkapan ng banal na Espiritu kung saan ay ibabahagi ang salita ng Diyos? Nasa atin po ang kakayahang ito. Kung hindi po gayon, ikaw ba ay kasangkapan ni Satanas kung saan ginagawa mo ang gusto niyang gawin at sinasabi mo ang gusto niyang sabihin? Nasa atin din po ang ganitong kakayahan. Sa akin pong palagay, nasa ating kagustuhan o kakayahan kung alin ang ating pipiliin. Nabasa na natin ang ilang halimbawa at babala sa pag-uusap na ito sa pagitan po ni Jesus at ni Pedro. Sinabi na sa atin na ang lahat ng pangyayari sa kasaysayan ay naganap upang maging aral at babala para po sa atin. At makikita po natin ang isa pang halimbawa at babala mula po sa buhay ni Pedro. Suriin po natin ang ating sarili. Sa bawat oras, sa bawat araw, na tayo ba ay kasangkapan para kay Kristo o isang hadlang lamang? Mga kaibigan, isa itong matinding hamon para saan kung si Pedro, na disipulo ni Jesus, na pinuno ng iglesia ay pinagpala ng Diyos ngunit di nagtagal ay naging hadlang para sa gawain ng Diyos. Dapat nating bantayan ang ating mga puso at bibig. Ang panalangin namin ay upang ang araling ito ng Biblia ay makapagpatatag sa inyong kaalaman at pananampalataya. Nawa patuloy kayong tulungan ng Diyos upang maging tapat na tagasunod niya. Sa susunod nating pagsasama-sama, maaari kayong tumawag o magyaya ng kaibigan upang samahan tayo sa susunod na pag-aaral natin sa Biblia. Hanggang sa susunod, nawa patuloy ninyong maranasan ang paglago ng pag-ibig at biyaya ng Diyos.